Sinabi ni Pangulong Marcos ang isang malaking aksyon sa paggamit ng pondong orihinal na inilaan para sa mga flood control project. Humigit kumulang 255 bilyong piso na dating nakalaan sa Department of Public Works and Highways ang ililipat sa mga programang mas pinaniniwalaang may agarang pakinabang para sa mamamayang Pilipino. Sa kaniyang pagbisita sa La Union, sinabi ng Pangulo na ang aksyon ay bunga ng mga natuklasan tungkol sa mga proyektong hindi na ipatupad ng maayos o kaya'y hindi talaga nagawa. Binigyang diin niya na ang pondo ng gobyerno ay galing sa taumbayan, kaya nararapat lamang na ito ay gamitin ng tama at may malinaw na benepisyo. Sa bagong ayos ng pondo, halos 36 na bilyong piso ang mapupunta sa Department of Social Welfare and Development. Gagamitin ito para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Tulong Pangkabuhayan, Ayuda sa Panahon ng Krisis, at iba pang serbisyong panlipunan. Ang Department of Education ay makakatanggap naman ng halos 26 na bilyong piso para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan, feeding programs, suporta sa mga katutubong, mag-aaral at flexible learning systems. Kasama rin sa makikinabang ang Commission on Higher Education at ang Technical Education and Skills Development Authority. Samantala mga kapopong, ang sektor ng agrikultura ay makakakuha ng mahigit 39 na bilyong piso para sa pagpapabuti ng mga pasilidad, tulong sa mga magsasaka at pagpapadali ng access sa mga pamilihan. Ayon sa Pangulo, wala munang bagong pondo na ilalaan para sa flood control next year national budget hanggat hindi pa nagagamit ang mga naunang hindi nagalaw na pondo. Naglabas din ang administrasyon ng isang menu na magsisilbing gabay para sa mga mambabatas kung saan maaaring ilaan ang mga na-realign na pondo. Kabilang sa mga prioridad ang edukasyon, kalusugan, serbisyong panlipunan, agrikultura at pabahay. Sa mga oras na isinasagawa ang aksyon na ito, kasabay namang iniimbestigahan sa Senado ang umano'y maling paggamit ng pondo para sa mga flood control project. Isa sa mga nasa sentro ng investigasyon ay si Bryce Hernandez, DPWH engineer mula sa Bulacan. Sinabi ni Hernandez sa hearing na ang kanyang computer ay may laman na pangalan ng mga miyembro ng House of Representatives at hindi ng mga senador, taliwas sa naunang sinabi ng kanyang abogado. Ipinahayag niya rin na wala siyang pahintulot na ibunyag ang impormasyong hindi pa napatutunayan. Nagpahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa na nais niyang ipatawag ang abogado sa hearing, ngunit sinabi ni Senador Lacson na posibleng may limitasyon dahil sa legal na confidentiality ng abogado at kliyente. Sa gitna ng pagdinig, ilang kasalukuyan at dating opisyal ng pamahalaan ang nadawit sa isyu. Pinangalanan ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo ang ilan, kabilang sina Francis Cheese Escudero, Nancy Binay, Ramon Bong Revilla Jr. at Saldico na umano'y may kaugnayan sa mga proyektong hindi tunay. Mariin namang itinanggi ng ilan sa kanila ang mga paratang. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Lacson na ang computer ni Hernandez ay isusumite sa Department of Justice para sa masusing pagsusuri. Ang iba pang dokumento ay pagsasama-samahin upang maiproseso ng maayos at may transparency. Sa gitna ng paglipat ng pondo at pag-usad ng investigasyon, muling pinapahayag ng administrasyon ang pangako nitong unahin ang kapakanan ng mamamayan. Ayon kay Pangulong Marcos, pera ng taumbayan ito. Kaya't dapat lamang na ito ay gamitin ng tama, malinaw at may tunay na pakinabang sa publiko. Nagbigay ng pahayag si Paulo Marcoleta, anak ni Senator Rodante Marcoleta, kaugnay ng mga balitang inilabas ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa kanyang ina, si Edna Marcoleta. Inakusahan ni Paulo ang channel ng hindi fair na pag-uulat at nilinaw ang mga maling impormasyon na iniulat tungkol sa kanyang ina. Ayon kay Paulo, ang kanyang ina ay hindi isang co-owner o regular na director ng Stronghold Insurance, kundi isang independent director. Sa kanyang pahayag, ipinaliwanag ni Paulo na ang isang independent director ay walang direktang ugnayan sa kumpanya. Hindi sila mga empleyado, hindi may-ari ng malaking bahagi ng kumpanya, at wala ring kinalaman sa mga aktibidad ng pagbebenta at marketing. Hindi rin sila konektado sa mga pangunahing stakeholder ng kumpanya. Ayon kay Paulo, walang direktang koneksyon ang kanyang ina sa mga transaksyon sa pagitan ng Stronghold Insurance at mga kumpanya ng Diskaya, at itinuring niya itong isang maling impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga tao kung hindi ito sisiyasatin ng mabuti. Ganito na po kababa ang standard ng pamamahayag sa ating bansa, sabi ni Paulo. Ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa paraan ng pag-uulat ng nasabing channel.
Nagsimula ang isyu nang magbigay ng pahayag ang isang saksi kung saan sinabi niyang kailangan pang isagawa ang masusing pagsusuri sa mga record bago makapagbigay ng pinal na konklusyon tungkol sa relasyon ng Stronghold Insurance at mga kumpanya ng Diskaya. Pinahahalagahan ni Lacson ang pagiging maingat sa paghahatid ng impormasyon at nagsabing mahalaga ang isang kumpletong pagsusuri ng mga dokumento bago magbigay ng anumang pahayag. Sa mga oras na ganito, kinakailangang daw tiyakin na ang mga impormasyong ibinabalita ay tama at wastong na ibibigay sa publiko. Habang nagpapatuloy ang usapin, napag-uusapan din ang papel ng mga independent director sa mga organisasyong pangnegosyo at kung gaano kalaki ang kanilang impluensya. Sa kasong ito, naging sentral na usapin ang posisyon ni Edna Marcoleta bilang isang independent director. Ang mga independent director ay may mahalagang papel sa pamamahala ng kumpanya kung saan tinitiyak nilang malinaw at makatarungan ang lahat ng transaksyon at desisyon. Sila ang mga nagsisigurado na ang mga hakbang ng kumpanya ay nakikinabang ang lahat ng stakeholder at hindi lamang ang mga may-ari o mga namumuno. Malasakit nilang pinoprotektahan ang transparency at integridad ng kumpanya. Ayon kay Paulo, ang mga ganitong klaseng issue ay nagiging halimbawa ng mga hamon na kinahaharap ng media at mga mamamahayag sa ngayon. Tinukoy niya na may tungkulin ng media na maghatid ng tama at makatotohanang impormasyon, ngunit kinakailangan din nila itong gawin sa parang responsable. Isang mahalagang bahagi ng isang demokratikong lipunan ang malayang pamamahayag, subalit kasabay ng kalayaan na ito ay ang responsibilidad na tiyakin na hindi ito magdudulot ng kalituhan at maling akala sa mga tao. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng masusing pagsusuri sa lahat ng detalye bago magbigay ng pinal na pahayag. Sa mga oras na may mga isyu tulad nito, kinakailangan ng transparency at accountability mula sa lahat ng partido upang matiyak na hindi tayo nadidismaya sa maling impormasyon. Sa kasong ito, ipinapakita lamang ni Paulo na hindi basta-basta dapat tanggapin ang mga akusasyon na walang matibay na batayan. At bilang isang mamamayan, ang bawat isa sa atin ay may karapatang humingi ng mga klarifikasyon sa mga isyong nakakaapekto sa ating buhay. Anyway, mga kapupong, isang mahalagang aral ang ipinapakita ng isyong ito na ang mga balita at impormasyon ay kailangang dumaan sa tamang pagsusuri at hindi basta-basta ipinapalaganap. Ang paghahatid ng tamang impormasyon sa publiko ay isang malaking hakbang patungo sa isang mas makatarungan at maayos na lipunan. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman, ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan? Kung 3 times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery. Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6
at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang palyado nito. John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami,
na ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, may Mr. proceed. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya, yung mga susunod na tanong, okay? Okay lang.